Merry Christmas po sa ating lahat. Isang mapagpalang araw. Linggo po ang pagdiriwang ng Kapaskuhan. Ang tanong ko po, kumusta po ang naging Christmas party po ninyo? Kumusta ang inyong celebration, mapapamilya, mapakumpanya? Pakikomento po ang inyong mga naging karanasan. Ang tanong po dito, ano po ang mas madali, magbigay o tumanggap? May nabalitaan po ako, hindi na lang ako magsabi kung anong school, pero nagkagulo ang isang Christmas party dahil ang natanggap daw ng mga bata, ang iilang mga bata ay hindi doon angkop sa pinag-usapan. Kaya ang mga parents daw ay nag-away-away. So parang tila bagang mas mahirap tumanggap ng regalo sa kapanahunan nila sa kanilang karanasan ng Christmas party na yon dahil hindi nila inaasahan, hindi nila expected. At kahit po ngayon ating pinagdiriwang ang pagiging tao, the Lord Himself took on humanity. Kahit hindi niya nga obligasyon dahil siya ay pag-ibig, He clothed Himself, He embraced humanity for us. Pero bakit marami pa rin ang hindi tumatanggap sa Kanya? Kaya nga, ano ba talaga mas madali? Ang magbigay o tumanggap? Kasi minsan, hindi natin napapagtanto, sige, basta may exchange gift lang. For the sake of compliance, maibigay ko to. Or yung binigay sa'yo, sino nakaka-relate dito? Yung binigay sa'yo, hindi mo na binuksan at yun na yung pinang-exchange gift mo. So, pakikomento po ang inyong naging karanasan, mga nagdaang araw sa inyong mga Christmas parties, maging sa pamilya o kumpanya, o sa mga kapitbahay po ninyo, sa mga komunidad po natin. Ano po ang naging mas madali, ang magbigay o tumanggap? Ito po ay magbibigay sa atin ng refleksyon ngayong araw ng Kapaskuhan. Pinagdiriwang po natin God Himself who took humanity, bumaba para sa atin, naging tao, kahit hindi niya nga responsibilidad at obligasyon na maging tao para sa atin. Ngunit dahil siya ay tapat, wagas ang kanyang pag-ibig, siya ay bumaba para sa atin. Ganun na lamang na ang regalo mismo, the giver himself became the gift for us. That's the essence of Christmas. The giver became the gift for us. Ang nagbibigay, ang mapagbigay, kumbaga yung Santa Claus, yun po ay nagpupunto sa realidad na si Lord talaga ang tunay na generous. So yung mga nakatanggap ng marami ng Christmas party po natin, praise God sa napakasayang celebration ng WinQC anniversary. Shout out naman po dyan sa mga nakakuha ng mga sako ng napakaraming bigas. So praise God for the generosity of God's kingdom. Shout out kay Pastor Mark na naging Santa Claus natin that Sunday. Praise God na tayo pinapagpala. We are blessed to be a blessing. Praise God for the generous donors. Praise God. Pero lahat ng po yan ay nagtutukoy doon sa greatest gift and giver of all when the giver became the gift. At yan ang ating Panginoong Hesus. Siya mismo ang naging regalo sa atin. Pero ano pa? Ano po ba ang madali? Ang magbigay o tumanggap? That's for you to answer. Let's look at the Christmas story. Let's look at some of the people there as we reflect, as we celebrate Christmas today. First, let's look at the prototype of Christmas. Bago pa po nagkaroon ng pagsilang doon sa pagkahulog ng tao sa pagkakasala nila sa Diyos. Mababasa po natin sa Genesis 3:15, nung sinusumpa ni Yahweh ang tao, kasama na rin ang ahas dito. Sabi niya sa ahas, kayo ng babae aking pag-aawayin. Binhi mo't binhi niya ay lagi kong paglalabanin. Ang binhi niya ang dudurog sa iyong ulo at sa sakong niya ay ikaw ang tutuklaw.
Ulitin ko po, ito ang kanyang propesiya at ito ang kanyang sinabi doon sa Ahaz. Kayo ng babae aking pag-aawayin, binhi mo't binhi niya'y lagi kong paglalabanin. Ang binhi niya ang dudurog sa iyong ulo at sa sakong niya'y ikaw ang tutuklaw. Dito nagkaroon ng framework ang biblical story. Yung istorya ng Biblia, dito natin mapapansin na kahit sa pagkabagsak, pagkahulog ng tao sa kasalanan, tumingin at lumingon pa rin ang Diyos na may awa. Dahil dito nakikita niyo po sa larawan, dalawang babae. Yung isang babae na may ahas sa paa, yan po yung yung tinatawag na si Eva, the mother of all, that in her seed, in her womb, doon magkakaroon ng tension. So, yung plot ng storya ng Biblia pala dito nakasimula. So, merong creation, napakagandang order, nagkaroon ng disorder dahil nabagsak ang tao sa kasalanan at dito na nagkaroon ng tension. Ikaw, babae, Eva, sa iyong binhi, pag-aawayin niya lagi. There's tension. Kaya makikita natin mamaya, si Herod, pinagpapatay niya mga bata, kahit may mga rulers all over human history na may mass killings ng mga bata. Meron talagang tension between the seed of the woman and this serpent. Ang binhi niya ay dudurog sa iyong ulo at sa sakong niya ikaw ay tutuklaw. Makita naman natin na itong babaeng buntis na sa inyong kanan, ito na yung binhi na tinatawag. Magkaroon lang tayo ng side story doon sa Christmas. Yung unang nakapansin sa pagdalaw o pagkasilang ng ating Panginoong Hesus sa Kapaskuhan ay yung pong nasa isang istorya naman na nagdadalang tao si Elizabeth na si Juan, napansin niya, eto na, blessed, kumbaga nandito na ang ating tagapagligtas. So, there's always, sa Amerika pinaglalabanan nila yung unborn child, kung tao ba yan o hindi. Dito nga, ang unang nakapansin nga ay yung nandun pa sa loob ng sinapupunan. That is a human being. So, we see that even those seed inside the womb, in mother's womb, they have life, for they have recognized the coming Messiah, the coming Jesus, the coming Savior. Lumingon pa rin ang Diyos sa atin kahit nabagsak na. Mababasa niyo po in Genesis chapter 3, there's the curse for humanity, there's the curse for the serpent, yet there is a prophecy of hope. Dito ang tinatawag ang prototype. Ito ang tinatawag na propesiya ng Kapaskuhan. They call that the prototype of Christmas. Before John 3:16, there's Genesis 3:15. I want you to read and reflect. Dahil ang Diyos po, kahit sinusumpa niya na yung tao, lumingon pa rin siya ng awa para sa atin. Ganon po ang pagmamahal ng Diyos para sa atin. And I hope this Christmas, this celebration, we are but mere beneficiaries of His grace and mercy. Lumingon lamang ang Diyos sa atin ng may awa. Hindi tayo makakaangat doon na tayo biniyayaan lamang ng Panginoon. May rescue mission lamang ang Diyos. At dito yung overarching theme, yung tema, kung magbabasa po kayo ng mga libro, mga literatura, ito rin po yung Biblia, yung tension between, kaya makita nyo in the book of Joshua, there's conquest between nations against nation. It is not to take sides, kasi merong gustong lumupid o gustong sumira sa binhi. Kaya God was to protect that promise, to preserve the nation. Kaya merong mga lineage, merong mga paulit-ulit na pagsabi na mga mula kay Abraham hanggang kay David, hanggang doon sa pagkasilang ng ating Panginoong Hesus in Matthew chapter 1, and then in the lineage ng mga sinulat ng mga pangalan ng lumang tipan. Kaya God was to protect in the land, in the book of Judges, in the book of Kings,
in God's sovereignty, nandiyan pa rin yung pangangalaga ng Panginoon kahit magulo ang mga bansa na yon para ma-preserve lang ito. Kasi ito nga yung tension dito eh. Merong tension between the woman and the serpent. So kahit doon sa consummation, sa pagtatapos ng isang literaturang Biblia, nagkaroon ng paghahari itong binhi. Praise God for His divine sovereignty. Ganon din ang pangangalaga ng Diyos po sa atin. Ang sunod po natin tingnan sa Christmas story ay yung mga pantas. Basahin ko po in Mateo 2:9 hanggang 11. Pagkarinig sa bilin ng hari kay Herodes, sabi po, sila'y nagpatuloy sa paghahanap. Ang bituin na nanguna sa kanila mula sa silangan ay tumigil sa tapat ng kinaroroonan ng bata. Ganon na lamang ang kanilang kagalakan nang makita ang bituin o tala. Pagkapasok sa bahay, nakita nila ang bata sa piling ni Maria na kanyang ina. Nagpatira pa sila at sinamba ang bata. Inihandog din nila sa kanya ang mga dala nilang ginto, insenso, at mira. Kita po natin, these foreign wise men, itong mga pantas mula sa silangan, sila ay sumunod sa direksyon at sa kanilang careful study, sa kanilang dunong, sila ay nadala sa totoong Diyos, sa totoong paniniwala. True knowledge and experience should lead us to worshiping God. Kaya hindi po tayo makakahusga sa mga tao talagang naghahanap kung saan yung katotohanan. Where the truth leads them, they will follow. And the truth is, biblically, is a person. So kung ma-encounter talaga nila ang katotohanan, mayroon silang pagsamba sa katotohanan yon dahil truth is a person. And makita po natin, isang refleksyon din po natin makikita dito, napakalayo ang kanilang paglalakbay mula sa silangan. They have to study, they have to prepare, they have to protect themselves because wala pa pong mga high-powered security o mga baril noon. So they have protect themselves, and I believe it was nasa pangangalaga din sila ng Panginoon. And we can reflect that Christmas is also a reflection of mission. Mission po ang Kapaskuhan. Ito mga pantas, may mission sila. In the military, we have that concept of coordinates. Meaning, in the map reading, may bibigay sa inyong mga coordinates. At yun lamang yung susundin, direction. So, we should follow God's direction. Mayroong mga coordinates na binibigay sa atin ng Panginoon. God's marker, may bituin, may mga tala. Kung ang Diyos sa iyo ay may sinasabi that next year, there's a new direction for you. Follow God's direction. Believe it by faith. With that reflection, we can see also that the wise men have their own mission. Same with us. And same with Jesus. Jesus was a missionary, or God Himself is a missionary God. He have sent His Son for us. So Christmas is mission. Meron danger. Mamaya makita natin yung tension doon na lumabas. Sabi nga, pag-aaway nila ang babae at serpiente, nag-manifest doon. Mamaya si Herodes, pinagpapatay niya yung napakaraming bata. Dito, the danger of the wise men traveling from the east, going to that star, following God's direction. It takes faith to believe. Kasi minsan, dapat to cease to believe. But you know what? It's more courageous to believe. Our posture as the year is about to end, 2022, we are grateful for God's blessings. And we are also hopeful for 2023 that He is our star. He is our guiding light. There is God's marker for us, and we should follow, discern, like the wise men. We should be truth seeker.
dapat bukas ang ating isipan sa katotohanan. Anumang pag-aaral mo yan, anumang lahat po ng katotohanan ay katotohanan ng Diyos. Either in the field of physics, science, metaphysics, all the branches of science, the Christianity is beyond science. Pero lahat ng ito, katulad ng mga pantas ito, hindi sila galing doon sa lipi nila David dahil galing nga sila, according to historians, meron silang roots mula pa sa Persia at doon sa panahon ni King Nebuchadnezzar. Those astrologers, hindi po ito yung mga horoscope na nagbabasa ng mga horoscopes or anong mga constellation. They are like scientists in our modern time. They have strict disciplines. So, hindi po ito yung parang manghuhula lang. Sila po talaga ay aral. So, kung ikaw rin po yan, hindi ka, you have not fully, katulad ng sinasabi ko kanina, napakahirap magbigay kasi sabi ang tanong, sa mas madali, magbigay o tumanggap? Minsan nahirapan tayo magbigay ng buhay, ibigay ang ating buhay sa Panginoon dahil we need evidences of the Christian faith. Tingnan niyo po ang evidence ng Christian faith. And then, that truth, I pray that as you seek the truth will set you free, and the truth will lead you to worship the living God. Mahirap po, ang dami lang alam, pero hindi talaga sumasamba. And mere intellectual knowledge, yet naging prideful, naging boastful, hindi talaga siya dunong. Ang ating mga karanasan, ang ating pong karunungan dapat magdala sa atin sa pagsamba sa totoong Panginoon. True knowledge and experience should lead us to worshiping God. Christmas is mission. God is a missionary God. Jesus was sent for us. We are also sent, meaning we are also missionaries. Where God has put you, to your community, to your workplace, to your family, you are being sent by God. May we reflect that idea that Christmas is also a mission. And then, dito na yung sinasabi ko po, si Herodes. Basahin ko lamang po. Galit na galit si Herodes nang malaman niyang nilinlang siya ng mga pantas. Kasi imbis na bumalik ang mga pantas, matalino nga sila, hindi na kami babalik doon kasi ang iyong mission kakaiba. Ang aming mission ay para sa pagsamba. Si Herodes para sa pagsamba ng kanyang sarili. Kilala itong Herodes, isang puppet ng Romano, do tawag sa kanya hari, pero hari-harian lamang po ito. Kasi ang tunay na namumuno po dito ay yung mga emperador ng Romano. Kaya sariling pagtataksil, gusto niyang merong claim attention dito na he wants to be the ruler of the Jews. Gusto nga niyang he want to legitimize his own ownership with the Jews. I want you to research on the background of Herod. This is historical. Kaya ipinapatay niya ang lahat ng batang lalaki sa Bethlehem at sa palibot nito mula sa gulang ng 2 taon pababa, batay sa panahong sinabi sa kanya ng mga pantas. Makita po natin na si Jesus, ang kanyang mission, katulad ng ating church, Word International, ang mission ni Jesus, Word Incarnational, the Word became flesh among us. Napakagandang hashtag. Pakisama po sa hashtag natin ngayong araw na ito sa Kapaskuhan. Word International is Word Incarnational. Incarnate, nagiging buhay, hindi lamang dunong, that itong Logos, the ideas from the heavenlies, bumaba, hindi lamang siya parang sa atin, oo, di ba, nakikita natin sa mga movies, mga palabas, ang ganda, pero parang walang realities sa atin, hindi tayo makarelate much kasi ang layo ng expectation versus realities. Pero sa Diyos po, the ideas from the heavenlies, the Logos, went down for us. Ibig sabihin, meron na pong possibilities. Christmas means all things are possible because God's ministry, Word International Ministries pang kalahatan, at Word Incarnational din. Ibig sabihin,
pwede ma-flesh out ang salita sa ating pamumuhay at sa ating mga relasyon. Ngunit meron, kagaya ng lahat ng mga palabas, meron po tayong Fernando po, meron dong sino po, may Paquito Diaz, merong antagonist, may kalaban parate. At napakahirap kung ikaw ay isang leader at punong-puno ka ng insecurities. According to history, even Herod, his own family, pinapatay niya para makaupo lamang siya sa kanyang posisyon. Napakahirap po. When you are insecure, you may magkakaroon ka ng mga desisyon na napakahibang, napakalayo. To protect yourself, to preserve your own power, gumagamit ng dahas. Kaya yung panalangin nga ni Maria, tumingin ka sa akin, Panginoon, you have looked at the servant to uplift those who are oppressed. Kita natin na dumating yung Panginoong susramdam niya ang mga naaapi. Nakikita rin ng Diyos itong mga sakit at dusa ng humanity. Because when God the Son took on flesh, and then He had breathed the same air with us, we can see that God is not far with the human suffering. And even at the cross of Jesus, the consummation, kaya makikita nyo po ang Kapaskuhan, darating ang Marso, darating ang Abril, isa pong package po yan. The season of Christmas and the season of His suffering. So, yung iba may mga liturgical calendar, may kalendary po tayo. Hindi naman po masama yan na sundan po natin para lang sa ating mga refleksyon, para magdala sa atin. So, makita po natin ang misyon ng Panginoong Hesus, merong kontrabidang si Herodes. Ngunit, meron pa rin pagtatanggol ang Diyos. I pray that this Christmas, we will not be insecure by the gifts that we have received. Minsan, na-insecure ka dahil ang natanggap ng iba, iPhone 14 or iPhone Watch, o yung sa'yo, cherry mobile lang. So, makita po natin, when we look at the crèche or the crib or the manger, we look at that God is not far with the poverty of man, yung simplicity. So, let's avoid too much commercialism on Christmas, kasi makita natin sa mga magagarang mga celebration ng Pasko, magagandang mga parol, Christmas tree, pwede mag-reflect lamang po tayo. Those are markers to point us, like the Christmas tree, to being rooted in Christ. Pero kung ang mas na-highlight doon ay yung pagiging magaram, magarbo, namimiss po natin kagaya ng mga parents na nag-aaway-away dahil sa natanggap na regalo ng kanilang mga anak na hindi angkop doon sa pinag-usapan. We miss the point of celebration of Christmas. Let us not miss Jesus this Christmas. Let us not miss the celebrator this Christmas. This is all about Him, regardless of the gifts that we receive. Kaya nga, saan ba mas madali? Ang pagtanggap o ang pagbigay? Minsan nahirapan tayo tumanggap dahil hindi angkop, we have expectations, o minsan nahirapan tayong isuko, ibigay ang ating buhay sa Panginoon. Minsan nagsasara, we do not prepare Him room. We do not rejoice with Jesus. Let's look at the simple celebration of God's entrance to humanity, away in the manger, away from military honors and political honors, away from the limelight, away from all the prestige. Let's look at when Jesus entered the world. There's tension, there's killings, there's poverty. It means that God is not far with our humanity. Sa ating pagtatapos po, this Christmas, when we say Merry Christmas, we should marry Jesus. Ang pananaw sa atin ng Panginoon, maging lalaki ka man o babae, those are mere analogy. Regardless of our gender, we are the bride of Christ. Basahin ko lamang po sa Pahayag 21:1 hanggang 2. Pagkatapos nito, nakita ko ang isang bagong langit, isang bagong lupa.
Wala nang dating langit at lupa, wala na rin ang dagat. At nakita ko ang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem na bumaba mula sa langit buhat sa Diyos, gaya ng isang babaeng ikakasal. So, we are the bride of Christ. So, I am part of the bride of Christ. Siya'y nakabihis at nakahanda sa pagsalubong sa kanyang mapapangasawa. So, the Advent season, tapos na po. We're waiting for yet the second Advent when Jesus Christ comes for us, His bride, where He will right every wrong, every cruelness, wickedness of men. Makikita po natin there will come an end of that. Christmas point us to the reality of the supremacy of God. Here comes the groom, and we are the bride. Imbis na sabihin natin, here comes the bride, baliktad po. In Jewish or rabbinic mind, sa kanilang pananaw, the groom will need to go ahead to prepare something for his bride, and then he will return. My message for us this Christmas, we should marry Christ must. Tayo dapat ay sigurado na nag-aantay sa pagbabalik ng ating mapapangasawa. We should marry Christ must. Ang tanong ko po ulit, ano po ang mas madali? Ang pagbibigay o pagtanggap? Kayo po ang makakasagot. Merry Christmas po sa atin lahat.